Good day, everyone. This is Margie once again, and welcome to my channel. On May 15, 1867, Isidra Cojuangco was born in Malolos, Bulacan. She was the daughter of Antera Estrella, a native of Malolos, and Cu Yuan, who immigrated from China to the Philippines in 1836. Cu Yuan was later baptized as Jose Cojuangco through Roman Catholic rites. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Isidra ay may isang kapatid na lalaki, si Milicio, at isang kapatid na babae na si Trinidad, na isang matandang dalaga na tulad niya. Bagaman may mga balibalita na si Isidra ay may anak na mahal kay General Antonio Luna. Inilagay daw ni Isidra ang kanyang anak para sa adopsyon at pinalaki ng kanyang kapatid na si Milicio. Ipinagpatuloy ni Milicio ang edukasyon sa Letran at UST. Naging kinatawan sa unang Philippine Assembly. Nagpakasal siya kay Tekla Chichuco at nagpalaki ng 4 na anak na lalaki bago tuluyang namatay sa atake sa puso nung murang edad. Ang anak ni Milicio ay sina Jose Sr., ama ng magiging Pangulo ng Pilipinas na si Cory Aquino, Eduardo Sr. na naging pinuno ng magiging gobernador ng Tarlac at chairman ng San Miguel Corporation na si Danding Cojuangco. Ang dalawa pa ay sina Juan at Antonio. Si Antonio ay napapabalitang anak ng pag-ibig ni na General Antonio Luna at Isidra. Nagkaroon ng anak si Antonio na si Ramon, ang ama ni Tony Boy Cojuangco na partner ni Gretchen Barreto. Pagkamatay ng kanilang ama, inalagaan ng 4 na lalaki ang mga negosyo ng pamilya sa ilalim ng pangangasiwa ni Isidra, na itinuro sa mga batang Cojuangco ang halaga ng pagsusumikap at paggising ng maaga araw-araw. Thanks to Isidra, who took the role of their father, ang mga batang Cojuangco ay naging mga karampatang politiko at negosyante. Sa suporta ng kanilang tiyahin na si Isidra, na itatag nila ang Philippine Bank of Commerce, na itinuturing na unang pribadong bangko na pag-aari ng Pilipino sa bansa. Ang ama ni Cory na si Jose ay nagmamahala din sa family sugar mill at kalaunan ay binili ang 6,453 hektaryang Hacienda Luisita mula sa isang kumpanyang Espanyol. Namatay si Isidra Cojuangco noong July 13, 1960 sa talamak na pulmonary edema, inilibing sa Paneque, Tarlac. The Cojuangco's fortune. Isidra and General Antonio Luna must have met in Paneque, Tarlac during one of Luna's trips while he controlled the railroads during the Revolution. They must have tried Tarlac and Malolos at Isidra's home. Si Luna bilang Chief of Staff ay nangulikta ng ginto at pilak mula sa Pampanga at Ilocos bilang sweldo ng kanyang mga tauhan. Sa ilang mga pagkakataon, dinala ni Luna ang mga kabaong ng mga kayamanang ito kay Isidra sa Tarlac para sa ligtas na pag-iingat at dahil binalak din niyang itatag ang revolusyonaryong kapital doon. It is said that Isidra in her 30s is probably pregnant, unang anak bago pinatay si General Antonio Luna noong June 5, 1899. Ilang araw bago siya namatay, nakatanggap si Isidra ng isa pang batch ng kayamanan para sa ligtas na pag-iingat. Nang mamatay si Antonio Luna, the First Republic ran.
The Revolutionary Army was defeated by the Americans and disbanded. The Americans were then asking about the gold which Isidra and her family hid. Naghinala din ang mga kasabayan ni Antonio Luna na ang yaman ay kay Isidra. Sinabi ni Encarnacion Saulo Padilla na kaibigan at kapitbahay ni Isidra Cuanco at namatay noong 1960 that Isidra confessed to her that she and Luna were very good friends at ang general ay nag-iwan sa kanya ng maraming mahalagang bagay, hindi minsan ngunit regular at sa maraming pagkakataon. Si Encarnacion ay anak ni Eulalio Saulo na kinumpirma ang kwento because he was one of the military escorts of the gold shipment to Isidra. Her testimony was the first direct evidence from Isidra to admit what many of Luna's contemporaries had long suspected, na ang pinagmulan ng kayamanan ng mga Cuanco ay ang ginto at pilak na pinamunuan ni Luna upang tustusan ang kanyang digmaang gerilya mula sa Hilaga at regular na ibinalik kay Isidra. General Jose Alejandrino, Luna's trustee, he told his nephew Ambassador Jose Alejandrino that before Luna left for Cabanatuan, he told him in the presence of Colonel Paco Roman that he would leave the gold and silver in Isidra's care until he returned. Naniniwala ang apo ni General Alejandrino na si Jose Alejandrino na walang intensyon si Isidra na nakawin ang pera. Kailangan mong maunawaan ang mga pangyayari sa oras na yon, sabi niya. Pagkatapos paslangin si Luna, dinisarmahan ni Aguinaldo ang lahat ng kanyang mga opisyal sa Angeles. Mabilis na nawasak ang revolusyonaryong hukbo. Patuloy na hinahabol ng mga Amerikano si Aguinaldo, kaya hindi alam ni Isidra kung kanino isasauli ang pera. She was the only lucky beneficiary. Thank you very much for watching. And according to Aristotle, dignity consists not in possessing honors but in deserving them.